Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 55 at 56 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Isa-isa ngang lumapit sa entablado ang mga natalong kalahok at etong si Kim Sok Jong ang unang nagpakilala sa mga manonood. Gayun din ay bagya nga niyang ipinahayag ang pagkadismaya buhat sang inaasahan nga raw niyang makakaharap sa laban ay sadyang gumagawa ng rason upang ito ay hindi mangyari. Sumunod dito etong si Ichiro na nagtatago sa karakter na Superboy. Si Yuan naman sa costume na alien at eto ngang si Mr. Mowai na isa palang babaeng manlalaro na talagang ikinabigla nitong dalawang naunang kalahok. Huli ngang tinawag sa kanilang lahat etong karakter na romantic assassin at eto ngang si Reina ay hindi maikubli ang pananabik na makilala kung sino nga ba ang nagtatago sa maskarang iyon. Maging eto ngang ibang mga kalahok, lalong-lalo na etong si Jung Hanbek. Inatasan na nga siya nitong tagapagpadaloy na tanggalin na ang kanyang maskara. Nakapwa naman agad nitong tinugon at masiyang binati etong gulat na gulat ng mga kalahok habang ipinapakilala na siya nga ay walang iba kundi si Alibos. Gulong-gulong nga ang mga manonood sapagkat dalawang Alibos ang nasa kanilang harapan. Kung kaya't ipinaliwanag at inilahad nitong si Yang Chan na siya ang pansamantalang tumayong proxy nitong si Alibos sa nasabing episode. Sadyang agad na naging mainit na usapin sa gaming community ang nasabing revelasyon lalo na't kasalukuyang nasa level 180 nga daw ang lahat ng mga kalahok sa nasabing programa at etong si Alibos ay kasalukuyang nasa level 100 pa lamang. Higit nga raw sa lahat ay tinalo niya ng 2 beses etong si Reina na isang top player na sadyang hindi magwang maipaliwanag maging ng mga eksperto. Kung kaya't ang ilan sa kanila ay nabuo ang isang ekspekulasyon na hindi ginamit nitong si Reina ang buong lakas niyang tinataglay sa laban at ibang usapan na nga daw ito kung sa labas ng nasabing programa ang nasabing duelo ay naganap sa pagitan nitong dalawa. Sa mga nababasa nga niyang iba't ibang mga komento hinggil sa naging daloy ng programa ay hindi lubos may paliwanag nitong ating pangunahing tauhan na palihim siyang nasisiyahan. Lalo na't sa ngayon ay malinaw na nga daw para sa kanya ang isang bagay. Buhat ng ang mga bigating manlalaro sa buong daigdig ay nagiging kalahok sa King of the Mast Combat ay kaniya di umanong nasisiguro na mahihigitan niya silang lahat kung patuloy siyang magle-level up. Matapos nga ang nasabing programa, ay ating masisilayang bagyang nadidismaya etong si Yang Chan. Buhat ng itong ating pangunahing tauhan ay agad na nakatulog na lamang sa sofa. Ayon nga sa kanya, ay malamang nadala ito ng matinding pagod mula sa mahigit 30 oras na siya ay gising. Kaya't di nga ito makapaniwalang magagawa niyang matalo etong kapwa sina Jung Hanbek at Reina habang nasa ganitong estado. At literal na napapaisip na isa talagang adik etong kanyang matalik na kaibigan. Sa sumunod nga na araw ay nakatanggap etong si Yunwo ng isang tawag mula kay Kale na kung saan ay masaya nga siyang binati nito buhat sa naging magandang resulta ng ikalawang episode ng King of the Mast Combat at nagawang muling makakuha ng magandang oportunidad. Bagya namang naguluhan sa mga pahayag na kanyang narinig etong binata kung kaya't nasambit nitong si Kale na mukhang wala nga daw talagang ideya etong si Yunwo kung gaano kasikat sa merkado ang larong arena. Ginawa nga niyang halimbawa etong si Reina na nagagawang sumahod sa buong taon ng halos 100 milyong won at karamihan dito ay mula sa mga advertisements, sponsors at broadcasting. At iyon aniya ay dahil lamang sa pangalang Reina na karakter niyang ginagamit sa laro. Hindi nga makapaniwala etong si Yunwo sa kanyang mga narinig, lalo na nung nasambit nitong si Kale na malamang ay mas lalo pang magiging matunog ang pangalang Ali King at hindi na isang boss lamang. Dahil matapos nang maipalabas nga raw sa ere ang nasabing episode, ay tiyak na daragsa ang mga kumpanyang magnanais na mag-sponsor para sa kanya. Kung kaya't kaniya nga daw maipapayo para sa binata na hanggat maaga ay pumili na siya ng mga brand na kanyang nais at kung anong klaseng mga advertisements ang kanyang gusto nang sa uli ay hindi siya magsisi. Natapos nga ang kanilang pag-uusap sa pasasalamat nitong binata at taimtim nga siyang nag-iisip mula sa naging payag nitong si Kale. Napagpasyan nga niyang maglaro muna sa arena upang pakalmahin ang naguguluhan niyang isipan hinggil sa mga biyaya at oportunidad na dumarating para sa kanya. Ilang saglit pa nga ang lumipas at ating masisilayang nasa harapan na siya nitong general na si Gerard at hindi nga makapaniwalang magagawa kaagad nitong binata na pumaslang ng ganon kadaming bilang ng mga halimaw. Humingi nga rin siya ng paumanhin sapagkat isa lamang di umano itong pagsusulit upang malaman kung siya ay karapat dapat na tumanggap ng Lactus Treasure. Kaya tuwag nga daw sana itong mainis para sa kanya. Subalit ang ngitingang namutawi sa labi nitong binata ay daglian ding napawi buhat ng ang inilahad nitong si Gerald na kayamanan ay tila ba isang piraso lamang ng walang kwentang papel sa kanyang paningin.
Hindi naman ito nagustuhang marinig at pagsasaad pa nga ng general na ito nga raw ay isang mapa ng kayamanan at bagya nga siyang nadidismaya sa binatang nasa kanyang harapan buwat nang hindi ganoon katalas ang paningin nitong tinataglay. Dagdag pa nga nitong si Gerald na tahakin muna nitong binatang kabundukan nang sa gayon ay makita niya ang nilalaman ng nasabing mapa at doon lamang naunawaan nitong si Yunwo na malamang ay isang bahagi ito ng quest na ipinagkaloob sa kaniya ng system. Agad namang tumugon na itong binata sa nasabing kautusan ng general at ating masisilayang napakaraming mga tila ba kakaibang unggoy na nasa kanilang daraanan ang kanilang agarang pinapaslang kasama ng kanyang alagang si Tangi. Hindi na nga niya tuluyang mapigilang ilabas pa ang kanyang pagkadismaya sapagkat tila ba kinakailangan nilang pumaslang pa ng napakaraming bilang ng mga halimaw bago tuluyang lumabas ang mga imaheng nasa mapa. Buwat ng sa kabila ng daang bilang na nga ang mga itong kanilang tinapos ay iilang bahagi pa lamang ang lumilitaw at napakalaking bahagdan pa nga ang kanilang kinakailangang makita. Mas minabuti nga niyang tingnan na lamang ang kanyang status window kung saan ay kaniyang napag-alaman na siya ay kasalukuyang nasa level 170 na at ito nga daw ay dahil sa walang humpay na pagpaslang ng mga halimaw na naroroon sa nasabing kabundukan. Ayon pa nga kay Yunwo na kung kaniyang planong magsagawa ng pangangaso sa isang high-level dungeon ay kinakailangan muna niyang mas pataasin pa ang kanyang agility. Subalit sa mga oras nga na iyon ay may isang halimaw na tila ba unggoy ang matagumpay na nakalapit sa direksyon nitong binata. Mabuti na nga lamang at naging alisto etong si Tangi na mabilis tinusta ng kanyang kuryente ang nasabing nilalang. Tuwang-tuwa naman etong si Yunwo sa nagawa ng kanyang alaga at kaniyang tuluyang tinapos na ang buhay nitong mukhang unggoy. Nawika nga niya na nagpanggap nga daw itong patay kani-kanina lamang at kagaya ng kanyang inaasahan sa mga high-level monster ay tiyak na mahihirapan nga daw siya buwat nang nagtataglay na ito ng mas matataas na antas ng pag-iisip kumpara sa ibang mga halimaw. Sa mga oras nga ding iyon ay tinawag nitong kanyang alaga ang kanyang atensyon at do'y nasilayan nitong binata na kumikinang ang buong katawan nitong si Tangi. Hindi nga makapaniwala etong si Yunwo na maging ito ay naabot na rin ang level 100 at kasalukuyang sumasailalim na sa unang awakening mga master. Matapos na sumailalim sa pagle-level up etong kanyang alagang si Tangi ay labis na nagyayabang na nga ito at dihamak na mas malakas na nga raw siya sa kasalukuyan. Ngunit para naman dito sa kanyang master na naguguluhan ay tila wala namang kakaibang nagbago sa kanyang alaga maliban sa marka ng kidlat na nasa ulo niyang bahagi. Kung kaya't mas minabuti nga niyang tingnan ang system nitong kanyang alaga kung saan ay kaniyang napagtanto na nadagdagan ang kanyang lakas, agility, stamina at magic sa unang awakening na naganap. Gayon din ay nadagdagan pa nga ito ng mga skill na giantization at roar na tanging ma-activate kapag nasa proseso siya ng giantization. Hindi nga makapaniwala etong binata sa mga impormasyon na kanyang napapag-alaman, lalo na ang magawa nitong kanyang alaga na lumaki sa loob ng 10 minuto at magsisilbing kanyang tank. Masayang-masaya nga siya sapagkat isang napakagandang klase di umano ng alaga ang kanyang napili. Agad ngang ninais niyang isagawa nitong si Tangi ang kanyang giantization na mabilis naman itong sinunod. Sadyang napahanga etong si Yunwo dahil literal na lumaki na nga ito tulad ng isang normal na oso at masaya pa ngang sinasambit sa kanyang hangal na bossing na dihamak na mas malaki na siya kumpara sa kanya. Hindi naman nag-aksaya pa ng anumang sandali etong ating pangunahing tauhan at muling inatasan ang kanyang alaga na subukang patamaan ng kidlat ang punong nasa kanilang harapan. Sinubukan naman itong isagawa ni Tangi gamit ang kanyang matatalas na kuko na naglalabas ng mga kidlat. Doy na panganga etong binata dahil napakalakas nga nito at maging ang mga katabing puno ay nadamay sa pagkawasak gamit lamang ang isang wasiwas ng braso nitong kanyang alaga at napapaisip pa nga na mas malakas na nga daw ito kumpara sa kanya. Tuwang-tuwa nga siya sapagkat isang araw walang katumbas na kayamanan etong si Tangi at kapwa agad na ninais na ipagpatuloy na ang pagsasagawa ng kanilang quest na ikinadismaya naman nitong kanyang alaga. Mabilis na lumipas pa ang 2 oras at matagumpay na nga nilang nakumpleto ang lahat ng mga detalye sa loob nitong mapa. Habang eto namang si Tangi ay nadidismaya sapagkat dahil mas dumami pa nga daw ang kanilang dapat isagawa matapos ang kanilang pagle-level up. Ayon pa nga kay Yunwo na hindi na nga raw nagbago ng tuluyan etong anyo ng mapa para malaman ang kinaroroonan ng dungeon na ipinahayag sa kanya nitong si Gerard. Subalit kanila nga daw magagawa itong gamitin upang makapasok sa isang instant dungeon na tinatawag na The Mind of Spider's Lair. Tila ba nabasa kaagad nitong si Tangi ang isipan ng kanyang bossing at nakiusap na wag na muna niyang ituloy ang kanyang binabalak. Subalit wala na nga siyang nagawa pa dahil agarang pinunit na nga nitong si Yunwo ang nasabing mapa na siyang trigger upang ipadala sa nasabing instant dungeon.
Ilang sandali pa nga ang lumipas at kanilang nasilayang nasa loob na sila nitong naturang instant dungeon at kanilang nakita ang napakaraming klase ng mga mahahalagang bato na kumikinang sa bawat sulok sa loob nitong yungib. Napaisip nga itong binata na malamang ang ipagkakalob sa kaniyang pagkakataon nitong si Gerald ay isang beses lamang, kung kahit hindi nga daw niya ito dapat pang sayangin. Hanggang sa ang kanyang pagmumuni-muni ay nahinto nung nakarinig sila ng malalakas na yabag mula sa paligid. Agad na nga silang nagtago nitong kanyang alaga patungo sa isang sulok at nung kanilang sinubukang alamin kung anong nilalang ang nagdulot nito ay kanilang napag-alaman na ito pala ay mula sa isang napakalaking kakaibang nilalang na tila ba gagamba. Lubos ngang nangangamba itong si Yunwo sapagkat ang nilalang na kanilang nasisilayan ay isa lamang normal monster sa loob nitong instant dungeon ay literal na nalintikan na nga daw sila sapagkat ang isang ganong klase ng halimaw ay katumbas na ng isang desert dragon na ilang oras ang kanyang kinakailangan bago ito tuluyang napaslang at napapaisip na nga rin na mukhang hindi siya magtatagumpay sa kanilang planong isasagawa. Maya-maya pa ay may isang ganitong uri ng halimaw ang nagpakawala ng isang napakalakas na palahaw. Subalit masisilayan naman natin etong nadidismayang itsura ni Yunwo sapagkat di hamak na mas maliit nga ito kumpara sa naunang halimaw na kanilang nasilayan. Dooy kanyang napagtanto na malamang ay iyon na nga raw ang pinakabos ng lahat ng mga gagambang naroroon. Nagsimula na nga itong puntiryahin silang dalawa ni Tangi at dahil pamilyar nga itong binata sa ganitong uri ng mga halimaw ay madali lamang niyang naidispatcha itong gagambang sumugod sa kanila. Kahit nga itong kanyang alaga ay ninais nga ring magpakitang gilas sa mga sandaling iyon. Buwat nang ang isa pang gagambang naroroon ay pinuntiryan na rin siya. Ginamit nga nitong si Tangi ang gentization at dahil sa matatalim niyang kuko na naglalabas ng kidlat ay wala siyang kahirap-hirap na tinalo etong gagamba na ikinatuwa nitong kanyang bossing. Gayunpaman, bagya nga siyang nag-aalala sapagkat mas lalo nga daw naging hambog etong kanyang alaga dahil sa kanyang awakening. Mas minabuti nga niyang lumapit sa isa sa mga labi ng gagamba na kanilang tinalo at ninais na malaman ang mga item na kanilang posibleng mapakinabangan. Subalit lingid nga sa kanyang kaalaman ay may isa pang gagamba ang palihim na tinahak ang kanyang kinaroroonan habang naghahanda ng matatalim nitong galamay. At noong makakuha na nga ito ng tiyempo ay daglian siyang umatake at matagumpay na naitarak ang kanyang matatalim na galamay mula sa likurang bahagi nitong si Yunwo. At ang insidente ngang ito ay malapitang nasilayan nitong alaga niyang si Tangi na lubos na nabigla sa kalagayang sinapit nitong kanyang tinatawag na hangal na bossing mga master.